Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So ngayong araw na update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron ito pamagat na buong mundo umalarma. Nahuli sa Japan, pitay ng Hatsol, hindi na ikukulong, kakapasok lang. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then ka na din bahalang umusga. So first time lang din natin mapapanood tong video to. So yeah, sabay-sabay tayong manood. So, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. So, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. Sa mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa na China. Ganun ba magat ng video ito? Buong mundo o malarma na huli sa Japan, bitay na ang hatol, hindi na ikukulong, kakapasok lang. So, yeah. Boss Balita TV, Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Start. Yan, si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo, kahit papaano, mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe. Anyways, congrats din pala kay Harry Roque, kasi nahuli na daw siya. Congratulations, Harry Roque. At least graduate ka na. Si PBBM ginulat si Saldico na huli sa Japan, hindi na ikukulong, bitay na ang hatol. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagbabala na si President Bongbong Marcos na wag na sa ibang bansa si Congressman Saldico magtago. Sumuko na lang siya sa Pilipinas dahil sa oras na mahuli siya sa Japan death penalty, dun ang mga korap. Grabe, si PBBM ginulat si Saldico na huli sa Japan, hindi na ikukulong, bitay. Pero I think never naman never naman sigurong mahatulan si si Saldico doon sa Japan, di ba? Kasi dito naman yung mga kasalanan na ginawa niya. So, kung may pananagutan man siya, I think dito sa bansa. Na ang hatol. Tara panoorin natin. Sir, good morning. Any information po regarding the whereabouts of Saldico? You said last Friday he was in Japan. Is it also true na nasa isang country siya na walang extradition treaty with the Philippines kaya hindi siya maaresto basta-basta? Kasi meron tayong kay Negros Oriental representative na huli siya agad. But why with Saldico? Why is it taking so long? We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin . The blue notice is out. Di ba? Anak ng tokwa, di ba? Bakit yung mga tao na yan nakakalusot gamit yung mga peking passport? Bakit kaya? Tapos dito sa atin, mga ordinaryong Pilipino lang, aray ko, na-offload pa. Pero bakit itong mga kumag na to? Kasi kahit sobrang viral na sa TV, sobrang napaka-controversials na ng mga pangalan, nakakalipad pa rin. Like Bunuan, diba? Ano yung excuse nila kay Bunuan? Hindi daw pwedeng i-hold si Bunuan kasi wala pa daw anong tawag nila dyan? Wala pa siyang basta something like that, mga warrant ata yan or whatsoever, wala pang desisyon. Kaya hindi daw pwedeng i-hold kasi natatapakan daw yung rights niya, diba? Which is yun nga, under investigation naman na sana siya. Diba? Why not hold him? Pero bakit itong mga ordinaryong mga kababayan natin na gusto lang mag-travel sa ibang bansa, di ba? Is hino-hold nila, in-offload nila in just konting pagkakamali lang or depende lang sa mood nila, depende lang sa kung anong tingin nila sa tao na yan. Bakit kaya ganyan? Sobrang unfair ng bansa natin . Tapos ito, mga fake passport nakakalusot pa. Di ba? Grabe. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. So hindi pa siya gumagamit ng Philippine passport. So kahit i-cancel, Yun lang, wala nang signal tayo. Yari na. Diba? Nakakainis lang din naisipin na ganyan yung bansa natin. Nakakalusot lang yung mga mayayaman, diba? Mga under the table. Siguro yung iba na dumadaan sa backdoor or yung mga illegal way ng paglipad, wala tayong magagawa talaga doon kasi meron naman talagang mga ganyan, diba? Pero syempre kapag meron na sanang nasa watchlist na yung mga tao na yan, dapat lagyan nila ng mga agent or whatsoever. Especially involved sila sa malawakang corruption.
kumbaga yung kalaban nila, yung bansa mismo. 'Di ba? Yung nagawa nila ng kasalanan, yung bansa mismo. 'Di ba? So dapat yung sinasabi nila na masasagasaan daw yung rights, dapat wala sa kanila yun eh. 'Di ba? Dapat hindi sila kasali doon sa rights kuno na masasagasaan. Kasi yung ordinary Filipino naman, kung yan nga, gustong mag-travel, walang pake sa karapatan. Sa kanila lang, i-offload ka, kaduda-duda ka, i-offload ka, baka mag-TNT ka doon, i-offload ka, kasi kulang ka ng mga ganito, kulang ka ng mga requirements, mga ganito. Diba? Tapos itong mga kumag na to, nakakalusot lang. So sad, so sad. Nakakalungkot lang talaga na dito pa mismo sa sa bansa natin nangyayari yung mga ganyan, mga kabulastugan ng mga politicians. Yung kay Harry Roque naman, sobrang magandang balita yun kasi nahuli na nga siya. Si Zaldico parang maganda yung pagkakaplano niya, di ba? Knowing na dun siya sa Japan na wala daw treaty or kasunduan sa Pilipinas. Pero I think yung Japan is kasama na naman natin na sila, 'di ba? Or yun nga, nakakasama natin sila sa mga anong tawag diyan? Anong tawag ng nakalimutan ko na kasi yung word eh. Nakakasama natin sila sa mga balikatan. Balikatan ba? Correct me if I'm wrong. Basta something like that. Parang alay natin sila. 'Di ba? So I think pwede namang idaan sa ganyan. Parang lang yan eh, yung sa ICC na hindi natin pwedeng kunin si FPRD daw or hindi daw siya pwedeng kunin ng ICC kasi wala tayong jurisdiction, pero yun nga, dinaan sa Interpol. So ewan ko kung may Interpol din sa Japan pero yung kay naman, kay Harry Roque, parang ganyan eh, parang naging Interpol din yung way of pagkakahuli ni Harry Roque, diba? Correct me if I'm wrong na lang, nakikita ko lang din kasi siya sa balita eh. So naghahanap pa ako ng video kung saan tayo makakapanood ng talaga ni Harry Roque So ayun, tuloy. Kay Negros Oriental representative, nahuli siya agad. But why with Zaldico? Why is it taking so long? We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. So hindi pa siya gumagamit ng Philippine passport. So kahit i-cancel, Secretary. Ang hula lang namin. Yung ba par? Like for example, fake passport. Ano ba yung ibig sabihin ng fake passport? Paano ba yun mag-apply kay Zaldico? Like meron siyang fake passport tapos dito siya sa Pilipinas dumaan. I mean, sa Philippine airport, tapos papuntang Japan, papuntang ibang bansa, or lang siya, hindi, parang, di ba nagpaalab siya? Kasi yun nga, parang may sakit daw siya. Tama ba yan? Pero I think dapat baguhin ng government yung ganyan na sana if ever, mabalitaan nila, or yung tao na yan is suspect siya sa mga kabulastugan ng sa pera ng kaban ng bayan, is dapat i-hold talaga nila yan par. Dapat no fly, something like that. Diba? Kasi kung hindi nila babaguhin yan par, wala. Lahat na lang ng akusado dito sa bansa natin makakalipad ng ibang bansa, which is capable naman talaga silang lumipad ng ibang bansa kasi sobrang dami na nga nilang nadekwat na pera. Diba? Alam niyo yung ganyan. Sana baguhin nila yan. Reportedly, he has another passport that he's using. Thank you. One more question, please. Leah? Morning, sir. Leia Ilagan po, UNTV. Sir, itong mga akusado na ito ay saang flood control lang sila nadawit at tama po ba na dire-diretso yung investigation and meron pa tayong mga inaasahan na sa mga susunod na araw? SILG, with your permission. Unang-una po, narinig naman po natin ang Pangulo natin kaninang umaga. In-announce niya ang pagka-aresto nitong mga sangkot dito sa unang kasong final ng gobyerno laban sa mga maanumalyang flood control project. At sinabi din ng Pangulo natin, umpisa pa lang po ito. Nandito na po tayo sa punto na mananagot na po lahat ng mga dapat managot, pero umpisa pa lang po ito. Ito po ang unang-unang kaso tungkol... Tama nga eh, parang binabanatan kasi ito ng kabila, di ba? Sinasabi nila na ano to?
Mga alay, di ba? Ano to, mga full guy? Ano to, mga small fish lang. Kakasimula pa nga lang, di ba? Masyadong atat naman. Siyempre, yung mga big fish kasi, mas capable kasi sila na lumaban. Alam niyo yung meaning na kapag basta-basta mo na lang silang binibira, pwede nilang baliktarin yung sitwasyon. Di ba? Like VP Sara, minadali yung yung impeachment niya. Hindi siya minadali. May part lang na nagkamali sa pag ng impeachment ni VP Sara. Ano yung ending? Wala. Nalusutan ni VP Sara. Pwede pa siyang tumakbo ng election. Aray ko. Diba? So dito, since involved nga dito yung mga congressman, mga senator. Diba? So I think ipapahuli pa yun. Siguro ngayon, unahin mo na yung mga DPWH officials or yung mga involved doon. And then sunod na si contractor, si congressman, tapos si senador. Diba? I think ganyan yung flow. Sa flood control sa Oriental Mindoro. No? Pero marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Yan po ang pangako ng Pangulo natin. Kaya maghintay na lang po tayo, naghintay na rin naman tayo ng ilang buwan. So, tingin ko konti na lang madadagdagan pa ng madadagdagan itong mga makakasuhan at maaresto ito. Pero di ko rin mabiblame yung yung mga kababayan talaga natin na gusto nilang madaliin to or mapanagot na talaga yung mga big fish. Kasi yun nga, alam niyo naman, nabalitaan niyo naman, di ba, lately, na sobrang daming baha na nangyayari dito sa bansa natin dahil sa mga PI na mga flood control na yan. May mga nasasawi pa, di ba? So, di ko rin sila masisisi talaga. It's just, yun nga, nakakalungkot man. Pero yung due process talaga dito sa bansa natin is, medyo mahirap, medyo mabagal. So, tuloy. Sana i-accelerate yung sa flood control, i-prioritize pa. Kay SLG. Sir, may madadawit po bang mga local government executives Oriental Mindoro tungkol dito sa flood That control? is the discretion ng ombudsman yan. So, itayin natin ng ombudsman maglabas ng report nila. Pero may iniimbestigahan. Again, ombudsman yan. Sila ang magsasabi. 2 more questions, please. Yes, sir. Binabalaan po namin na lahat ng gustong tumulong, lahat ng gustong tumulong itago ang mga ito ay may kaparusahan na katumbas ang sa kanilang ginagawa. Our best advice to all who have outstanding warrants of arrest against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, Tama. surrender immediately. Thank you very much. Tama naman. Kapag may ka na kasi or wanted ka na, tapos mamalahasin ka, lalagyan ka ng patong sa ulo. 'Di ba? Pwede kang kuhanin through dahas. 'Di ba? So kung ayaw mong matamaan ng physical, something like what I mean is makuyog ka ng taong bayan ba? 'Di ba? Kasi syempre yung galit ng taong bayan dito talaga sa mga kumag na to nakatuon eh. 'Di ba? So ang gusto nila, peaceful surrender na lang. Tapos doon, hire sila ng lawyer. 'Di ba? Are there any questions? Ladies and gentlemen, basta po kayo ay akusahan ng ombudsman at binigay na ang information sa Sandigan Bayan at labas ng warrant of arrest, kayo po ay kailangan masaklaw na sa ilalim ng jurisdiksyon ng batas. Yes, sir. Morning, sir. Alfred Allison, Alfred. Journal Group. Sir, yung napanood kahapon na yung isang suspect, nagbabarge yung mga agents, destroying the door using a battering ram. Will it be the norm na gagamitin ng PNP and the LG and NBI para ma-arresto lahat ng mga suspects? Your question again, will we use the same procedure? Yes, will it be the This is norm? yung ginawa ng NBI is standard operating procedure talaga yan. If they refuse to open the door, then the arrest warrant gives them the power to forcibly to break open the doors. Nasa kapangyarihan ng NBI yan at ng ating law enforcement agencies. Okay? Tama. Meron ba? Kapag ka-close naman, 'di ba? Why not? Last Sir? one before we leave. I think 2 more questions, Sec. Okay, go ahead. Sir, last on my part, yung sa anim po na, yung sa CIDG, were they arrested or some of them surrendered? The first one in the name of Gerald Pakanan surrendered, and after that surrender, one after the other, we arrested, or the PNP arrested through the CIDG, 6 personalities. 1 more, please.
Banggit ng NBI na alleged vice mayor yung may-ari ng bahay na inaresto si Director Pacanan. No. Hindi siya alleged. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine lang namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. So until we determine kung he was renting or he was being hidden, wala pa kaming definite statement kung ano ang status ng kanyang investigation. Meron pong kaso, Sec? Again, we cannot say until we determine the exact state of the arrangement kung bakit siya doon. Ano pong ginagawa ng office nyo para po matiyak na walang political intervention? Ay, wala talaga. Wala talaga. Nahuli na. So what you see is what you get. There is no political intervention here. Today is about the response of the law enforcement agencies regarding the warrants of arrest issued by the Sigdigan Bayan over 16 individuals. These individuals Si 16, so parang yun pa lang yung mga small fish, no? So sana dami-damihan nila yung ano talaga, para yung mga next to small. So mga medium, diba? Mga medium fish. Tapos yung mga big fish, yan. are Elizalde Zaldico, incumbent member of the House of Representatives, resigned, but former chair of the House of Committee on Appropriations. Gerald A. Pacanan, Regional Director, DPWH, Mimaropa, Region 4B. Jean Ryan A. Altea, Assistant Director, Grabe, sobrang Regional sikat Assistant sila. Director. Ruben Santos Jr., Assistant Regional Director. Dominic G. Serrano, Chief Construction Division, Bids and Awards Committee, Chairperson. Felizardo S. Casuno, Project Engineer 3. Timohen Sakar, Materials Engineer. Montrexis T. Tamayo, OIC, Chief Planning and Design Division. Juliet C. Calvo, Chief Maintenance Division. Calvo. Dennis P. Abagon, OIC, Chief Quality Assurance and Hydrology Division, Regular Member, Bids and Awards Committee. Number 11. Grabe yung karma kapag kumilos, ano, like, grabe, mga ilang, I think, decades nilang, tinatamasa yung, yung karangyaan, yung pera ng taong bayan. Tapos ngayon, ito na yung mga karma nila, par. National TV or nationwide na. 'Di ba? Binabasa yung pangalan nila. So isipin niyo na lang 'yan. Grabing kahihiyan 'yan sa mga angkan nila, family nila. Though ano pa din naman, innocent until proven guilty pa naman, 'di ba? Pero if ever yun nga ma-prove na guilty itong mga taong to, wala na, game over na. So sa mga nagbabalak dyan or yung mga nandyan mismo, di ba? Yung mga hindi pa nabubuko, mag-isip-isip na kayo. Kasi kung hindi nyo talaga ititigil yan, wala. Sisikat din kayo, papa. Number 11, Lerma D. Caico, Accountant 4. Number 12, Grace D. Lopez, Regular Member, Bids and Awards Committee. Number 13, Frederick Carl Camero, Vice Chairman, Bids and Awards Committee. Number 14, Aderma Angeli Alcazar, President and Chairman, Board of Directors, Sunwest. Number 15, Sunwest. Cesar X. Benaventura, Member, Board of Directors and Treasurer, Sunwest. Number 16, Consuelo D. Aldon, Member, Board of Directors, Sunwest. Now, next in the slide is the members that have been arrested. Arrested so far. We have Gerald A. Pacanan. We have Yan na. Jean Ryan Altea E. Alarin. We have Ruben Santos or De Los Santos. We have Graduate na sila, pa. Dominic Serrano. We have Felizardo Casuno. We have Juliet Calvo. These 6 were arrested by the members and operatives of the CIDG. The last person to be arrested was NBI Director. Sino yung na-arrest natin under Abagon, Engineer Abagon. So, in your screen Sayang are the yung ones pagiging engineer. arrested so far. Next screen, please. Alam niyo yung alam niyo yung tipo para na wala, tayo naman sanang kumita ng magandang pera. Gamit yung mga profession nyo, yung mga pinag-aralan nyo. Pero lumagpas kayo sa limit Diba? Nagpakain kayo sa sistema. Nagpa-tempt kayo ng husto. So, ayan na. Kita nyo. Nakabalandra na kayo sa buong bansa. Bulaga. Diba? May babae pa. Nice. These are the persons at large believed to be abroad. Number 1, Zaldico. We do not know his exact whereabouts.
Number 2, Aderma Angeli D. Alcazar. She is believed to be in New Zealand. Number 3, Cesar Expeditura, believed to Grabe. be in New York. Number 4, Ooh. Sana all yung kumag nasa New York. Grabe yung yaman. Gamit na gamit talaga nila yung yung nadekwat nila para. Grabe yan. Montrexis Tamayo, believed to be in Jordan. Ladies and gentlemen, same for Zaldico. The other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies and expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. They have done so voluntarily, informing them of their whereabouts, and we informed them of their right to proceed immediately to the embassy as soon as possible. Ladies and gentlemen, these are the accused personalities. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at Tama. large, we will find you. If you are hiding, Si Harry Roque nasampulan na. Sino yung isa? Tawag dyan? Si Teves. Diba? So, ito yung actually, hindi tayo dapat mabahala talaga totally dito sa yung ibang mga officials na nandun sa ibang bansa, kasi parang ito yung ito yung din yung bunga sa yung pagkikipag-ugnayan natin sa Interpol. So naalala nyo yung pagkakahuli nung kay FPRD, 'di ba? Yung mga kababayan natin doon, especially yung mga DDS, galit na galit sila. Bakit daw ginaganyan yung Interpol? Pwede namang hindi sundin yung Interpol. Pero ito lang yung isa sa reason, 'di ba? Kung bakit ibinigay ng Interpol si FPRD, kasi yung Interpol kasi makikiusap yung mga yan kasi inuutusan lang din yung mga yan. So, member kasi tayo ng Interpol para if ever tayo naman yung mag-need ng tulong nila, tutulungan din nila tayo. Di ba? So, in short, yung mga nasa New York or whatsoever na yan, sila Zaldico, pwede nating mahuli yan through Interpol. Di ba? Ewan ko lang yung sa Japan kung Interpol din ba yun kasi di ba parang sinususpechahan nila na si Zaldico is nasa Interpol. Pero kung ganun man, I think yung si Zaldico, mahuhuli pa rin yan. Yung kay Harry Roque nga, parang medyo nag-doubt nga ako noon na parang siguro mahihirapan silang huliin to si Harry Roque. Kasi I think medyo mapira tong kumag na to Pero kita nyo naman, nasa balita na nasa airport na daw, hinold na. Diba? So huli. in the Philippines, we will find you. We have one. Maybe NBI director can explain about the circumstance beyond the arrest of the personality. Engineer Dennis Abagan was arrested in Quezon City after a failed service in his known address in Cavite. He was arrested on a Sunday early morning at Sikatuna Village. Arrested with him were the stay-in helpers or a couple assisting him. Yung owner ng property. We are into investigating. Reports were made that the house where he was arrested is allegedly owned by one vice mayor of Bansud, Oriental Mindoro. Vice We are still mayor verifying talaga. the authenticity of this information. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, Grabe, Yan din yung tinatago din nila ang masasabi mo at reaksyon sa balita? So yun lang naman mga kanoises. Okay, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So meron lang tayong konting error, nag-disconnect yung internet natin kanina ba? At ito natapos din naman natin. So, kita nyo naman yun, ang nakakapagtaka dito or nakakatawa dito, yung mga involved sa corruption na to, itong mga small fish na to. Kasi, di ba, parang galit na galit yung mga DDS na kesyo, bakit small fish lang daw yung mga nahuhuli. Pero kita nyo naman, every small fish na yan, may connection yan dun sa mga big fish. Di ba? So, magagamit din natin yung mga yan as a witness. So, ewan ko lang dito yung last part, di ba parang sinabi dito na parang yung property na pinondohan ng tao na yon is parang vice, something like that. Mayor ba yan or gov? Nakalimutan ko na. But something like that. So, ibig sabihin, pwedeng pinoprotektahan sila. So, sino lang ba yung, or ano ba yung motive ng isang politician na protektahan itong mga officials ng government? Di ba? May high possibility dahil involved sila. Diba? Kung hindi man, kumpare-kumpadre lang, mananagot pa rin sila. Diba? Kasi hinord nila yung tao .
na pinaghanap ng batas. So, yun naman, sabi ko na, pulol talaga. Sabi ko naman sa inyo kanina, di ba, na yung mga nasa ibang bansa, hindi tayo basta-basta mag-alala doon kasi kita nyo naman yung, si Teves, di ba, nasa bansa na natin si Teves. Di ba? Tapos, ito si Harry Roque. Ewan ko lang si Maharlika kung masasali din yan na. Ewan ko lang. Malay natin. So, kita nyo naman yun, si Harry Roque nahuli nga, di ba? So, yung iba pa kaya na nandun sa ibang bansa. Si Zaldico lang, parang medyo matalino yung tao na yun, di ba? Pero I think may kalalagyan yun. Parang iniintay lang nila kung matuntun talaga kung saang lugar siya, no? Then after that, parang I think mahuhuli din siya nang di natin namamalaya na lang din. Parang yung kay kay Teves na parang, nahuli na. Parang hindi natin ine-expect to. So yan yung isa sa kinagandahan din dito sa admin na to kasi sobrang ganda ng relation sa ibang bansa. Though binabash nila kesyo ganyan, kalaban yung China, but kita nyo naman kung paano makitungo yung presidente natin sa ibang bansa, di ba? Na yung mga fugitive natin dito na lumilipad sa ibang bansa is na pabalik talaga natin sila dito. Di ba? I think yung pinaka-challenging part nila, si Zaldico. Pero I think mahuhuli talaga yan para. Sobrang tiwala ako sa admin ngayon na talaga. May utak talaga sila pagdating dito sa mga fugitives na nangingibang bansa. Though yun nga, medyo alarming din yung part na yan na yung mga wanted or mga fugitive dito sa atin or yung mga suspect dito sa atin is hinahayaan sila na lumipad. Diba? Kahit under investigation na. Or sana maimbestigahan nila yung mga backdoors na tinatawag or yung mga illegal way na makalipad yung mga tao sa ibang bansa. For example, yung kay Alice ko, parang iba daw yung sinakyan ni Alice ko, di ba? Hindi dumaan sa airport or immigration. Yun, dapat imbestigahan nila yan kasi meaning, may mga sindikato na gumagawa ng ganyang negosyo. Di ba? Pinupuslit yung mga wanteds dun sa ibang bansa. So sana mahanapan nila ng paraan yan kasi gagamitin ng mga kumag yan para lang makatakas sa mga kasalanan nila, di ba? But anyways, karma is so good. Hindi talaga nila maiiwasan yung karma. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yan, pag-usapan natin sa comment section. So, again, ang video nito is mula kay Boss Balita TV, Philippines. Courtesy na rin sa, I think government yan, something like that. So, Philippines is like, comment, share, subscribe.